Mga kagwaps, ito na ibon natin. Mga Kagwaps TV, halina kayo, malulupet na kalapati ay silipin ninyo. Yon mga kagwaps, welcome back again dito sa Gwaps TV Official. For today's video mga kagwaps ay second day po ng abangan natin ng Kalbayog. Binigyan ko na pala mga kagwaps ng kapares itong si Utoy para nang sa gayon ay masubukan ulit natin siya sa house to house. So tingnan nga pala natin mga kagwaps kung makakauwi ngayon. Abangan natin si Mr. Albay at baka abangan pa to ng iba. Let's go! Malulusog yung mga young bird natin mga kagwaps oh. Tingnan nyo, anak to ng kwan natin ng ating third overall na si Third D. Tapos pinarisan din natin ulit ng Vandenbroek. Itong si Lolo Pakito mga kagwaps, sinusubukan ko na magsimilya pa. At kasi nung nakaraang itlog niya hindi siya nagkaroon ng similya. Kaya sumusubok tayo ngayon baka sakali na makuhanan pa natin. So ito yung magulang ng young bird natin mga kagwaps, isang Vandenbroek tapos yung third overall natin. Dito sa first overall naman mga kagwaps, meron na rin silang itlog. Ayan, so nililimliman na din ang kapartner niya mga tropa itong imported na stitch natin. Ito nga pala mga kagwaps yung bago kong kalapate. Kumuha na naman tayo ng dagdag pwersa kasi maganda na yung nagbabaka sakali. Naniniwala din kasi ako mga kagwaps sa kasabihan, nagugulong pero hindi susuko. Kaya lipad lang ng lipad, darating din ang panahon na tayo naman ang mananalo. Sa mga nagtatanong nga pala kung nasan si Mr. Pakito, nandito lang sa breederan ko at nakatago. Kinukuhanan kong hinakay. Baka kasi ito na yung muli sa ating magpapanalo. Poging-pogi pa nga siya at bruskong brusko. Kita nyo naman, hindi nagbabago yung itsura. Mula nang nilaban ko, sobrang kinis niya kahit minsan, hindi ko pa nakita na dumumi yung katawan nitong si Mr. Pakito. Kaya talagang bilib na bilib ako sa kalapati ko na to. Kasi alam nyo naman mga kagwaps na talagang sobrang pogi at sobrang kinis niya. Ayan, kitang-kita nyo. Meron na siyang dalawang itlog dito mga tropa. Pati din pala tong kapatid niya mga kagwaps ay ng itlog na rin. Ayan oh, ganyan lang mga itsura ng Pakito Vandenbroek natin dito mga kagwaps, malilitang ilong. So ang kapares niya itong grizzle natin na sablon. Susubok ulit tayo mga kagwaps dito sa mga Vandenbroek natin. Gugulong pero hindi susuko mga kagwaps, laban lang tayo ng laban. Medyo maninibago pa mga kagwaps itong si Mr. Utoy. Ayan oh. Nandiyan lang siya sa taas at titingin-tingin lang dito sa loop. Hindi pa rin kasi siya masyadong sanay dito sa loop niya mga kagwaps. Kaya hinahayaan ko lang muna na tumitingin-tingin siya rito. Mamaya siguro mga kagwaps kusa na rin lalapit yan dun sa kulungan niya. Oops, muntik ko nang makalimutan mga kagwaps. Marami nga palang nagtatanong sa atin ng mga pairing natin dito kasi baka magkakaroon sila ng pasuksok mga kagwaps. Dating bloodline pa din tayo mga kagwaps, wala pa ring pagbabago. Bali yung pairing lang talaga yung iniba natin sa kanila, pero yung mga gamit nating mga materyales, kung ano yung mga gamit kong mga nakaraang karera, ganun pa rin gamit natin ngayon. Para sa akin kasi okay naman yung performance lahat ng mga inilipad natin na ibon. Kahit dun sa mga nagpasuksok sa atin mga kagwaps, yung mga newbie, alam nyo ba na dinala rin sila sa dulo ng mga kalapati natin? Yung tipong baguhan sila pero yung ibon nila naikarga nila hanggang last lap. Kaya nga kung ano yung mga breeder ko dati, yun lang din muna yung mga gagamitin natin ngayon. Bali ito mga kagwaps yung mga stock natin dito. So yung mga breeders na ginamit natin dun sa mga cages natin, yun yung mga dating nagamit ko na. And then yung mga kalapati natin na to, ito yung mga stocks talaga natin na hindi ko pa to nagagamit mga kagwaps. Lumapit na rito si Utoy mga kagwaps at sinisilip niya na yung hen doon sa kanyang kulungan. Paunti-unti mga kagwaps, tuturuan natin si Utoy dito sa kulungan na to upang nang sa gayon kapag meron na ulit house to house o street race, meron tayong pambato rito kasi itong ibon na to medyo okay din lumipad to mga kagwaps. So ngayon nilagyan ko lang muna siya ng kapares dito at hayaan muna natin siya na masabik dito sa kanyang kapares at sinara ko muna para hindi siya makapasok doon mga tropa. Yan yung isang technique natin mga kagwaps kapag nag-house to house tayo. Hinahayaan natin yung cock natin na siya yung kusang humabol doon sa babae, lalo na kapag siguro nangangasawan na to. Talaga naman lalapitan at lalapitan yan daw, baka nagwawala na to mga kagwaps, makapasok lang dito sa loob. So yun yung isa sa mga technique sa mga nag-house to house dyan, pwede nyo ring subukan. Grabe to mga kagwaps, binablog ko si Utoy, biglang nagpapansin tong si Pakito sa atin. Ano Pakito, upuan mo itlog mo, pambihira ka, puro ka pagpapapogi ayun o, siya yun mga kagwaps yung nasa dulo. So tara, akyat na rin ako dun sa taas at tingnan na rin mga ibon natin doon mga kagwaps. Ito yung loop natin mga tropa. So umaga ngayon at magang-maga nandun tayo kanina sa baba para makita natin yung mga ibang ibon natin doon. Nagtitraining tayo kasi second day ng abangan natin ngayon mga kagwaps kay Mr. Albay. So binuksan ko na rin to para ibang mga young bird natin habang naghihintay tayo rito ma-viewing na rin sila mga kagwaps. Syempre mga kagwaps, hindi ko makakalimutan na i-update kayo dito sa ating panahon. So weather check, weather update tayo mga kagwaps ngayong umaga. So araw po ng Lunes, second day po ng abangan natin ng Kalbayog kay Mr. Albay mga tropa. So yan po ang panahon natin, medyo may konting dilim po at hindi po ganun kaganda.
ang sikat ng araw. So ang oras po natin ngayon ay 6:45. So ayan mga agwaps ang panahon natin dito. So sana mayroong mga dumaan na ibon dito, makapagpauwi pa sana yung ibang mga kalapatids natin dito sa Nueva Ecija. Kasi ako mga tropa, umaasa rin ako na baka sakaling dumating pa si Mr. Albay. Ay mga kalapatids, yung mga naka-viewing natin dito, yung nasa dulo, young bird, tapos ito si MacArthur. Itong checkered na to mga agwaps. So mamaya paparondahin ko sila, iaayos ko lang. Paparondahin natin si MacArthur, si Dawan, tapos si Pakito mga kagwaps. Kasi yung dalawang ibon natin, hindi ko sigurado. So baka ilaro natin din ng summer pala yun. Eto silang tatlo mga kagwaps. So yung dalawang bluebird dyan, kapag sinipag ako, baka ilaro natin to ng norte. Summer race mga kagwaps kasi papunta ng norte. So yung nasa kaliwa ko na yan, yung nagwawala, yun si Pakito. So ito si MacArthur. At iti-training din natin to papunta ng south sa Laguna. And then ito nga sa gitna, ito si Dawan mga agwaps. So tatlo yung rumoronda natin dito kasi yung iba mga pampakate saka mga young bird pa. Yan mga agwaps yung pwesto ni Mr. Albay. So wala pa po si Mr. Albay. Ayan rin po kaparis niya, nilagyan ko na ng itlugan. Kasi nung last time naghahabol nga si Mr. Albay. So dito yung pwestuhan niya, wala rin dito. Tapos dito wala pa din mga agwaps. 10 minutes na lang mga kagwaps, magka-cut off na. So magparonda muna ako dito, baka sakaling sumabay yung si Mr. Albay dito sa tatlo natin. Bas. Ayan mga kagwaps, yung ating tatlo. So yung isa dyan sa tatlo na yan, lilipad ng MacArthur, papahagis pa rin natin kahit hanggang Laguna lang. And then yung dalawa, pagka sinipag tayo, baka ilaro pa natin ng summer kasi susubukan natin naman sa norte yung bloodline nila, kung makakatagal ba sila dito sa norte mga kagwaps. Kaya mga agwaps, naging 4. Hindi ko alam kung ano to. Baka si Kwan to, si Albay to. Istikin natin. Ay hindi, si Kwan pala, si Utoy. Pinakawalan nga pala natin si Utoy mga agwaps. Pambihira yung binugaw ko yung si Utoy para hindi dumapo rito, hindi masanay. Kaya yung dalawang bluebird natin, yan yung magkaparis dati mga agwaps eh. So ngayon, nagkuhan na sila, naghiwalay na. Ang naging kaparis na ni Dawan, ito yung kabababa lang na to na checkered. So si MacArthur na. So dagdag motivation. Mga agwaps. So pinag-iisipan ko din tong loop natin kung palalagyan ko dito ng aviary. Dire-diretso pumasok mga agwaps si Dawan kasi naglilimlim yan eh. So oras ng limlim niya. Tapos itong kaparis niya, ayan si MacArthur. So ito naghahabol naman mga agwaps. Oops, tingnan nyo bumaba. Tinitingnan nyo kaparis. Ayan, habol to mga trope. So medyo payat pa lang talaga kaya di natin maihagis pa sa norte. Ayan mga agwaps. Oops, pasok. Mga kalapatids, mga agwaps, pasok na sila. So pinag-iisipan ko tong loop natin, maganda din naman silang pumasok. Kaso nga lang parang gusto kong pagawan sila ng aviary mga agwaps. Final update tayo mga agwaps, second day ng abangan natin ng Kalbayog. So wala pa po si Mr. Albay mga agwaps. So hindi pa po nakauwi, so sana umuwi pa sa susunod na araw. So yun mga tropang kalapatids, maraming salamat sa inyo. Dito ko natatapusin tong video na to. Peace out.